Ito nga pala mga boss, yung 2024 Honda City RS na binebenta ko. Actually, kahapon, ginamit ko yan, tapos nagka-problema. May nasira, okay? So, nung December 2024 ko yan nabili. So, at up to now, hindi ko pa nabebenta. Medyo mahirap magbenta ng gantong klase ng sasakyan, yung pang binata. Siyempre, sa mga sedan categories, mas mabenta talaga. Siyempre, alam naman natin, Vios, Mirage, okay? May mga Honda City na madaling ibenta, yung mga lower variant. Pero pagka ganitong highest variant, medyo mahirap ibenta kasi ano to mga bossing. RS. Okay, yung top of the line variant, ito. So yung mga brand new price nito, kung di ako nagkakamali, nasa 1.2M yata. Tapos, loaded pa ng setup. Ayan, naka-setup pa. Tapos pang binatang forma kasi, kaya medyo mahirap. So ano yung naging sira niya kahapon? Okay, so ito pag-usapan natin, gastos. Hindi ka na nga mabenta, pinagastos mo pa ako. Ito papakita ko sa inyo, ha. Ayan. So ito kasi maganda kasi setup niya mga boss. Sa setup pa lang, sa mga hindi pa nakakakita nito, dinitil sa akin nung may-ari yung kanyang setup, mga nasa 200 plus din yung gastos. Ang hindi makitang setup dito syempre yung suspension niya, STX. Sabi nung may-ari, mga nasa 60k daw yung presyo ng mga ganong klase ng suspension. Tapos ito yung kanyang Rotamax 360 na Android head unit. Yan. May 360 camera. Tapos syempre, ano pa ba, yung pipe, yung kanyang exhaust system, pinalitan ng exhaust system to by Speedlabs, tapos naka-undercoat na rin. Pero ito, pakita ko sa inyo kung ano naging problem, ha? Wait lang. Hindi naman major problem, pero syempre, pag may nasira, kailangan ipaayos o gastos. Ayan. Ayan. Yun yung isa sa setup mga boss. Naririnig nyo naman siguro yung tambucho na napakalakas. Nakaano na rin pala to, extreme stint. Ito yung tambucho nya, oh. Tapos syempre naka side skirt, chin. Ayan yung mga setup nya. Chin, ano pa ba? Dagdag mo na rin syempre yung mga kinabit na mga pinaglalagay na mga ano. Yan, deep dish mat, dashcam. Okay. So, medyo mahirap ibenta, pero kung merong interested sa inyo, binibenta ko to for 898,000. Syempre kasama na lahat ng add-ons doon. Hindi ko naman pwedeng tanggalin yung mga add-ons nito, mga setup. Yung mga stock parts mga boss, sa mga maghahanap ng stock parts, wala na po talaga sa akin yung stock parts nito. Kasi nung nakuha ko to, tinanong ko rin kung nasan yung mga stock, wala na daw po talaga. So hindi ko na mababalik sa stock. May mga, pag pinopost ko po kasi na for sale itong Honda City, lagi may nagsasabi, ibalik mo yung stock. Ibalik mo yung stock kasi mahirap ibenta yung naka-setup. Madali pong sabihin na ibalik yung stock, pero mahirap pong gawin. Why? Hindi ko naman po ibabalik yung kung hindi ako bibili. Okay? So bibili ako ng stock mags, bibili ako ng stock suspension, bibili ako ng stock na tambucho. So gastos. Tapos hindi ko rin naman mabebenta kasi nga magkano yung puhunan ko. Tapos since bumili pa ako ng mga stock parts, 'di ba? So I'm selling it as is. Ngayon kung hindi ko siya mabenta, that's it. Okay lang. Ganun talaga ang buhay. So ito yung problem ko mga boss. Kanina ko narinig nyo nung in-start ko yung sasakyan, maingay yung tambucho, pero meron siyang particular. Hindi ko alam kung naririnig nyo, ha. Naririnig nyo ba na para siyang merong sumisingaw? I don't know kung naririnig nyo, ha, pero pakita ko na lang din sa inyo. Ito. Problema ko pa tuloy ito. Wait lang, ha. Angat ko lang yung ating hood. Yan, siguro dito naririnig nyo na. Hindi naman siya palyado mga bossing, hindi siya palyado syempre. Ito yung nangyari sa kanya, pakita ko sa inyo. Ayan. Naririnig nyo naman siguro yung tunog ng tambucho natin, di ba? Ayun o, nakita nyo? Naputol. Bali, ang gumawa daw ng exhaust nito si Speedlab daw, sabi ni previous owner. Ayan o, meron siya kasi tubo na yon, yung tubo na yan. Direkta nakakonekta doon sa tambucho, kaya ayan o, naputol siya. Hindi ko alam kung sapat na na-weld lang to, kasi medyo disaligned eh. Feeling ko kapag wineld to ulit or hininang, mapuputol lang ulit kasi disalign nga. So kailangan sigurong ipalambutin yung tubo para maipantay.
Kaya tuloy kapag nagre-revolution, tunog singaw. Okay, so paano ba nangyari kahapon? Eto, dahil nga lowered, ito lowered problems. Ayan, kahapon nagpunta kami ng mall, stopper, parking stopper. So expected ko tatama lang ako dapat dun sa parking stopper, kaso medyo mataas yung parking stopper ng mall. Lampas pala ng isang dangkal, tumama yung tambucho ko. So narinig ko na kumayot na siya talaga, tumama. So nangyari, ayun, hindi naman siya naputol right on the spot, pero nung pauwi na kami, narinig ko nagbago tunog nung makina. Tapos pagsilip ko rito sa hood, una sa ilalim ko sinilip, wala ako nakikitang singaw. Akala ko kasi nabali yung tambucho, nabutas yung tambucho dahil nga napuwersa sa pagkakatama niya dun sa stopper. Pero hindi yun ang nangyari. Ito yung nangyari, nabutas. So ngayon ang problema ko, maghahanap pa ako ng gagawa nito. Kasi hindi yata to pwedeng dalhin sa mga basta-basta muffler shop. Kailangan to maiangat. Buti sana ko yung ilalim na tambucho ang nabutas. Kaso dito, kaparte to, nakaharang pa naman yung steering rack. Ayun, nakaharang. Kung sa ilalim dadaan, nakaharang. Kapag dito naman sa itaas dadaan, ang sikip. So paano kaya aayusin to? Parang tingin ko hindi rin basta-basta na yung pagkakatama lang sa stopper ang naging problema eh. Kasi in the first place siya eh. Hindi align eh, oh. Tama ba ako mga bossing? Hindi align, di ba? So malamang to na puwersa to eh. Hindi align yung pagkakagawa nung exhaust system. Tapos katagalan natanggal. Correct me if I'm wrong, hindi ako gumagawa ng ganitong mga exhaust system, kaya hindi ako familiar. Pero kung ako tatanungin, kung nabutas lang kasi dapat to, dapat kahit papano align pa rin sila. Pero medyo malaki yung distansya, oh. Half inch ang distansya. So syempre kapag gumagalaw ang makina, gumagalaw yung, kapag nagre-rev ka, medyo nag-aano kasi ang makina eh. Makikita nyo yan eh kapag nagre-rev. Hindi ko lang mai-rev dito eh kasi hindi naman to cable type eh. Medyo mag-shift, parang pipihit kasi nga yun yung puwersa nung makina eh. So feeling ko napilit na puwersa yung tambucho. Kaya na ganon kasi wala sa alignment talaga, oh. Yan. So kapag sa magsi-setup ng mga gantong tambucho, maging i-consider nyo muna kung maganda ba yung gagawing setup. Hindi ako familiar sa pag-setup ng ganyan kung okay ba. So naka-apekto. Dito wala namang problema, sinilip ko na yan. So okay. So sa mga may alam na gumagawa niya mga boss, paki-comment na lang ha. Hindi ko to pwedeng ipagawa sa kung saan. Unang-una sa sobrang lowered niyan, hindi kakasya yung tao. Kailangan dyan, kung rampa, hindi pwedeng rampa. Sasayad yung mga sasayad yung mga chin, side skirt sasayad. So kailangan to talaga lifter. May lifter. So mukhang mahal na gastusan na naman to.